nasa linya na po ang ating bagong DOH Secretary, Sir Edwin Mercado. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, DJ Chacha at Mase, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. First time po namin kayong makakausap as DOH Secretary. Parang nung huli ko kayong makausap, nasa PhilHealth pa kayo. Oo. Opo. Pero, sir, ang bumungad sa inyo bilang Health Secretary, ito pong kaliwat ka ng pagbaha dito sa Metro Manila. Of course, ang tinututukan po natin ay yung kaso natin ng leptospirosis. Kamusta, sir? Balita ko, bumaba naman yung bilang ng kaso this year compared last year, pero for the last ilang days, tumaas yung kaso natin. Tama po ba? Tama yan. Kumpara noong nakaraang taon ay mas mababa ng 45%. Nasa 3,760 na naitala nating kaso. Bagamat hindi naman yan kumbaga kung ikukumpara noong nakaraang taon, hindi naman parehong araw at saka buwan yung pagdagsa ng ulan. So may variability yan. Kaya tama kayo, tayo nagmamatsyag kasi may incubation period ang leptospirosis eh. Mula nung tayo ay binaha hanggang mag-manifest yung symptoms. Usually yan 5 to 15 days. Kaya ito'y aming pinagmamatsyagan ng mabuti at meron tayong mga leptospirosis fast lane na sa ating mga DOH hospitals. At proactively, binigyan ko ng directive yung ating mga CHDs na pumunta na mismo sa komunidad at mag-distribute na ng doxycycline. Ito yung gamot na ating binibigay para maibsan o maiwasan na lumala ang leptospirus infection kung meron man. Opo. Secretary, para po magabayan din yung ating mga kapatid na madalas sumusuong sa baha, kailan ba nila dapat inumin itong doxycycline? Gaano kadalas? At saka kasi po merong payo ang DOH na dapat 24 to 48 hours mapacheck na agad hindi po ba? Anong wisdom doon? Tama yan. Ang 24 to 72 hours, so yung 1 to 3 days, dapat na umpisa na o nabibigyan na nung doxycycline as prophylaxis. So yun ay depende at ang dosaging ay ayon doon sa risk na magkaroon nga tayo ng leptospirosis. Kung minsanan lang na babad sa baha, kalimitan yan 200 milligrams na binibigay just once, minsanan. Kung moderate risk o yung malamang na lumusong sa baha for 2 to 3 times, yun naman ay binibigay usually for mga 3 days to 5 days. Depende nga kung meron pa tayong sugat na open wounds na pwedeng pasukin o nakalulon kung sa di inaasahang pagkakataon ng tubig baha. At meron naman tayong severe, yan yung talagang mga workers natin na talagang babad na babad sa baha. At yun ay binibigyan 200 milligrams every week until tumigil na yung exposure ng ating mga workers o yung mga kababayan dito sa paulit-ulit na paglusong sa baha. So hindi safe na, kasi yung iba, kada lublub nila sa baha, umiinom agad nitong doxycycline. So hindi pala tama yon, dapat magpa-assess muna. Correct. Kailangan munang i-assess ng ating mga doktor kasi yung doxycycline di rin mabibili yan ng over-the-counter. Kailangan may reseta ng ating mga doktor. So yung kada sunong iinom ka, hindi rin tama yon. Baka naman sumobra ang iniinom nating gamot. So kailangan talaga Ma-overdose ka pa. pinapatnubayan ng ating mga doktor. May Oo. overdose po yun di ba to? Sorry, Asik. Tama po, no? May overdose. Lahat naman ng mga Oo. bagay na antibiotiko, meron din tayong hangganan at Oo. pinag-iingatan natin na hindi nga umabot sa may mga overdose. Pahabol lang po bago ko ipasa kay Cha. Sek, yung mga bata, pwede ba dito, ilang taong lang yung allowed na uminom nitong doxycycline? Paano ko pag mga menor de edad? Usually yan, nasa tablet form eh. So ang ano nun ay sumangguni sa doktor para matingnan kung ano yung tamang dosaging na maibibigay. Kalimitan naman siguro yung mga sanggol di naman mabababad sa baha unless talagang mag-evacuate at sa di inaasahang pagkakataon na lublog. Pero ang kalimitan naman kasing na-expose dito sa ating baha ay yung mga working age adults at saka yung mga
batang yun nga medyo pinagbabalaanan namin na Nagsuswimming. wag maligo yung mga Oo. naglalaro sa baha. So Oo. yun, pwede na yung mga oral na 100 to 200 milligrams na doxycycline. Oo. Sec Edwin, si Chacha na po ito. Ay, Congratulations po sa pagkakatagal talaga nyo dyan sa Department of Health. Pero bago po kayo naupo, no, dalawang health secretary ang pinalitan nyo po dyan. Ano po ang magiging prioridad ninyo? Ano ang magiging direksyon ninyo? Ngayon po na kayo na ang secretary ng Kagawaran po ng Kalusugan. salamat DJ Chacha sa iyong greetings at ito nga ang ating ginagawa ay nagkaroon tayo ng alignment ng agenda kay PCEO Bevho ng PhilHealth. At ito nga yung tinatawag nating United National Agenda for Health o Una sa Kalusugan. So ito ay tinitingnan namin na marami na naman tayong programa na naumpisahan na. Hindi para kami ay mag-umpisa pa muli, kundi payabungin at palawigin yung mga existing program. So ano yon? Ang number one yan ay yung healthy communities. So through YAKAP, proactively, pupunta na kami sa mga komunidad like paaralan, mga marketplace, yung mga kung saan nagtatrabaho yung ating mga manggagawa at agaran na silang i-enroll doon sa yakap at isama na rin yung health promotion, tamang nutrition, tamang mga activities para maiwasan na lumala ang kanilang mga sakit. Ang pangalawa dyan ay yung primary care at saka yung specialty care. So gagawa ako ng isang sistema kung saan medyo magkakaroon na ng care coordination mula primary care papunta ng mga secondary hospital at kung sakaling kailangan na mas specialist care ay yung apex or tertiary hospital. Kasi nga, Yes. oo. Ang Sec, pangatlo dyan ay yung Oo. predictable yung pabayaran ng ating pasyente kung Oo. sakaling hindi ma-cover ng PhilHealth, although ang direction nga ng PhilHealth ay mas palakihin pa yung kanilang coverage. At yung Oo. ating health workforce, alagaan talaga. Alagaan ng health workforce. Buti po nabanggit nyo yan kasi papunta na po ako dun sa tanong na yon. Ang instruction nga po sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., affordable and accessible healthcare. Last time, nung pong napalitan, nung mismong araw, a day after mapalitan po sa pwesto, etong si Dr. Pujalte, nakausap po namin si Ma'am Christy Dongines ng Alliance of Health Workers. Basahin ko lang po yung mismong mga salita na lumabas po sa kanyang mga lobby nung time na nakausap po namin siya. Ang sabi po niya dito, and hingi po namin yung reaction niyo, sir. Ilalagay ba ni merkado ang pangangailangan ng pasyente at health workers o ito ay magpapatibay sa business interest? Ang practices po niya ay nasa private lahat. Health insurance po ang PhilHealth. Lahat po ito naglalaro ngayon sa isip natin. Yun lang po ang tinatanong namin. Kaya niya. Maging matatag kaya ang public healthcare system sa pamumuno niya? Ano pong tugon nyo dito, Sec? So siguro naman nakita nyo yung aking nagawa sa PhilHealth na talagang ang ating tinutukan ay yung mga nangangailangan na miyembro at mga mamamayan sa pagpapalawig ng ating primary care program, pagbibigay ng access sa outpatient medicine through gamot at ito ring pag-expand ng ating mga benefits. Katulad niyan, leptospirosis, in-expand namin yan bago ako mahirang na Department of Health Secretary. Yung engagement din ng private sector, hindi rin pwedeng hindi natin gawin kasi ang ating healthcare system, hati 50% are provided by the public sector, 50% are provided by the private sector. Pero may mga paraan yan in health economics kung paano natin dapat i-engage yung private sector. Being the largest purchaser of health services, may mga pamamaraan yan ayon doon sa mga tinatawag nating control knob theory. Ano yung mga pwedeng gawin na patakaran para umayon din yung ating mga pribadong mga facilities na doon sa ating objective na maibaba at maging efficient yung ating health services, maibaba yung cost at maging efficient yung ating health services. At yun nga yung pinag-usapan namin ni Doc Bevho na ngayon, isahang agenda na tayo at ngayon dapat magtulungan tayo kung paano i-engage itong mga private sector. Oo. So yun po ayon doon sa uri ng
pagbabayad na ginagawa po ng isang national health insurance. Opo, Sek, ang sarap pakinggan po ng mga sinasabi ninyo. Pero whenever may makakausap po kami no, na lumalapit po sa mga pampublikong ospital, ang lagi pa rin po nilang sinasabi, hindi pa rin maramdaman yung una na yung Universal Healthcare Law na matagal naman na po itong naisabatas, pero yung zero balance billing, even that, hindi rin naman daw po nila nararamdaman. Under your watch, paano po natin masisiguro na lahat po ito ay hindi lang salita at masisiguro na this time, wala nang aalalahanin ng bawat Pilipino kapag napunta po yan, whether public or private hospital man? So, gaya na nasabi ko kanina, sa pamamaraan na dialogo at pakikipag-usap, dahil wala namang healthcare system na talagang even in America and even in Europe na unlimited ang resources. Tama po. Talagang merong paraan at ang isa nga dyan ay yung uri ng pagbabayad para mai-align natin ang ating mga providers. So isa sa tinitingnan ko ay mag-create yung inter-referral network o isang pamaraan kung saan parang nung ginawa natin nung COVID, nagkaroon ng one hospital command kung saan nakikita natin, saan yung sobrang dami, saan yung meron namang excess capacity na pwede nating papuntahin yung ating mga pasyente. So yun yung ating pinofocus. At saka yung prevention. Kaya ang focus nga natin ay primary care. Kasi kalimitan, ang behavior ng ating pasyente, kapag may sakit na lang pumupunta sa mga pagamutan. Ngayon na meron na tayong yakap, ang ating objective ay wala pang nararamdaman, makita na ng ating mga doktor at mabigyan na ng abiso kung paano maiwasan na magkasakit. Ito po bang budget natin for this year, for 2027? Sapat na po ba ito para magawa po lahat po ng mga gusto niyo pong direksyon dyan po sa Department of Health? 353.8 billion pesos, Sec. Yan ay pinag-aaralan ko pa. Kahapon nga, nagkaroon ako ng presentation ng mga budgets at tinitingnan ko pa kung paano himayin ng line item at siguro after another couple of weeks, pwede tayo mag-usap ng mas maganda at mas detalye. Oo, meron kami mga sumbong na natatanggap dito doon po sa mga binabanggit ninyo na tungkol sa yakap. Halimbawa, ito pong isang message dito, doon daw po sa isang ospital sa Pampanga, wala pa daw pong maibigay na gamot sa kanila. Yung sa yakap daw po na binabanggit ninyo. Oo. Paano po kaya natin sisiguruhin? Yun nga yung sinasabi din natin, Sek, we wanted change, especially sa healthcare system po ng ating bansa para sana yung mga talagang hindi kaya magpa-ospital sa pribado, hindi nakakabahan magpa-check up, hindi kakabahan pumunta sa pampublikong ospital para po masiguro na may maibibigay po tayo sa kanila. So, meron talagang mga gaps na nakikita pa tayo. Hindi naman yan lahat sa banda ng PhilHealth. Yung iba, hindi pa ready o yung ating mga IT systems na dapat required na i-purchase o i-set up ng mga provider ay hindi pa nila nasa-set up. Yun lang yung paraan kasi para matiyak natin na hindi rin naman naaubuso yung ating programa. So, tinitingnan na yan ni Dr. Bevco at sinasabi nga natin na meron na tayong mga itatalagang mga tao on the ground na talagang magmamatsyag, na agaran ding magche-check nitong mga hinaing ng ating mga miyembro. At tinutulungan din namin yung ating mga yakap provider kung paano mas mapabilisan yung kanilang readiness. So, bago nga ako na italagang kalihim ng kagawaran, minute ko halimbawa lahat ng mga provider ng electronic medical records. At sinabihan ko, ibaba nyo naman yung presyo nyo dahil madami ang mga yakap clinic na nagpapa-accredit pa. So yun yung ibang meron na tayong nilalagay tinatalagang mga boots on ground to check. Pero marami pa rin tayong mga clinics na hindi pa talaga ready. Kaya yun naman yung ating tinutulungan. Oo. Sec, in light of the recent event, doon po sa nangyari sa may Zamboanga, yung base po no sa pagtingin ninyo, sapat po ba yung mental health services na available na po ngayon para po sa ating mga kabataan? Magandang tanong 'yan kasi nga kasama dun sa aming programa sa PhilHealth yung mental health program. Kaya ang ating
yakap nga ay pupunta na at yun nga yung tinatawag nating setting-based empanelment na talagang pupunta na mismo doon sa schools para mag-empanel. Pero ang isa naming sinosolve ay yung kakulangan din ng mga mental health provider or mental health professionals. Kasi tinitingnan nga namin kung pwedeng ma-accredit yung hindi naman kailangan na maging psychiatry, psychologist, pwede namang bigyan ng certification. So yung tinatawag na task shifting kung saan yung iba nating healthcare professionals ay equip natin para gumawa nitong mga initial stages ng mental health intervention. So yun ay kailangan natin multisectoral approach kasi kailangan ding kausapin yung mga spesyalista ng mental health na dahil may malaking kakulangan ay dapat naman ay pumayag sila at actually dapat tumulong na papaano balangkasin yung mga programa at saka yung mga certification requirement nung ibang mga healthcare worker na pwede nating i-deputize na gumawa nitong mga mental health assessment. Oo nga, tsaka yung kakulangan din po natin ng guidance counselors and psychologists. Base po sa ugnayan ninyo sa DepEd, ano daw po ang po pwede nyo maitulong dun sa kanila? Ay, buti nabanggit mo yan. At meron tayong joint memorandum circular na binabalangkas with DepEd, DOH, tsaka PhilHealth. At doon nga natin tinitingnan, ano ba, ang accreditation hindi by facility. Dapat yung mismong service provider. Para ang service provider, binabayaran ng PhilHealth, hindi doon sa isang kwarto lang na naka-clinic siya, kundi umiikot. So ang ano doon ay yung spokes and hub kung saan ang DepEd i-identify nila yung mga potential may mga mental health issues or developmental disability issues at merong pinagsasama-sama para meron tayong mas efficient use of resources and time na kung saan umiikot yung ating mga mental health practitioner. At yon binigyan ko na rin ng guidance ang ating mga DOH hospitals na strengthen nila yung mental health team na siya na nga ang una nating matatap para mag-ikot dito sa ating mga setting-based empanelment na mga DepEd schools. Because, Secretary, as we speak, do we have enough mental health personnel para po gawin yung ating plano na intervention, katulong yung DepEd? Doon sa tala namin, may sapat na mga na-train na. Ang kaso, hindi naman focus 24 yung pang-araw-araw nila na ang focus lang nila ay mental health kasi meron pa ring mga administrative functions, titingin na rin pa rin ng ibang mga kaso na hindi naman mental health related. So yun yung ating tinitingnan nga na ma-deputize pa natin yung iba pang mga healthcare workers. Po. So sa kasagutan, ayon sa numero, meron pero hindi siya 100% na nakatutok sa mental health. Kaya in effect, hindi natin nako-cover lahat. Sir, yung efforts ng DepEd para magkaroon ng simultaneous drill simula next week, kaugnay po ng mga insidenteng ganyan sa paaralan, kasama po ba doon ang DOH? And do you feel na dapat kasama? Para pati yung pag-handle, 'di ba, doon sa mga kung merong mga mental issues nandun din. Meron kaming mental health team na nagsusuporta. In fact, yung nangyari nga sa Zamboanga, agara naming inaugment yung guidance counselor ng school. So, i-mobilize din namin itong mental health team to get involved in that mga scenario or mga drills na gagawin ng DepEd. But sir, tinitingnan ko kasi, so kaka-appoint nyo lamang po as Health Secretary until 2028 na lang si President Bongbong Marcos. So more or less, you only have 2 years dyan po sa department. Is that enough, yung oras na yon para po magawa nyo lahat ng plano nyo? Ang haba po nitong listahan ninyo, sir. Tama yan, pero gaya ng nasabi ko, hindi naman kami mag-uumpisa ng mga bago eh. Ito ay mga existing na kailangan lang payabungin o paigtingin. So, nung ang nakaraang Lunes, kahit umuulan, ay nagtipon kami dito at nag-flag racing. At talagang sinabi ko sa ating mga kawani dito sa Department of Health, yung urgency na talagang kami ay dapat mag-move as one towards the goal that was set.
Sir, ako ay curious lamang. Ano po? Sino po bang kumausap sa inyo na kayo po ay inalok na maging bahagi ng Department of Health? Mismong si Presidente po ba? Ano pong paliwanag niya sa inyo? Nung SONA naman, nakita na natin na binibigyan ni Presidente ng importansya ang mga health issues. Nung ako'y naitalaga as PhilHealth President, kami naman ay regular na nakakapag-usap ni Presidente Bongbong Marcos at nilalahad niya kung ano yung hangarin niya. So medyo ano naman, malinaw kung ano yung marching orders ni Presidente Bongbong Marcos. Nung nagkaroon ng pagkakataon bilang isang matapat na kawani ng gobyerno, pag binigyan ng marching order at lulusob, talagang ako naman ay magsusuporta. So nung ito ay binring up sa akin ng ating presidente, ako po naman ay tumugon doon sa pangangailangan. Ibig sabihin, Secretary, SONA pa lang nakausap na kayo. Ah. Ay, nag-freeze. Oo. Hinihintay ko May eh. pumasok yata ng ano. Oo. Pero mismo si Presidente daw yung kumausap kay Yeah. Secretary. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.